for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Hello po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong Teacher Joy Belina para po sa ating FPK Tuesday edition po. At matatagpuan po natin ang atin pong text mula sa 1 Peter chapter 3 verses 15 and 16. So let's pray po muna. Lord, kayo na po ang mauna po sa aming munting pag-aaral. Kayo po ang siyang maitaas at ikaw po ang siyang mapapurihan sa aming gagawin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, napakaganda po nitong verse na to. Ito po ay tungkol po sa pag-witness, ano? Sabi po, but sanctify the Lord in your hearts. Ang sanctify po kasi dito, di ba, napag-aaralan naman po natin na sanctify or sanctification is setting apart or set apart and takes desire of nothing. Parang gano'n na set apart na tayo para sa Panginoon eh. To be a witness for Him and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So, ang sinasabi po dito, maging ready po tayong sumagot. Be ready to give an answer and getting ready to be a witness or to witness for the Lord involves preparation. So, hindi lang tayo nag-witness na gusto lang natin. But we have to prepare ourselves. We have to sanctify ourselves. And we have to be, equipped. Kaya nga po, ang ating pong church ay talaga namang hindi tayo nagkukulang sa mga pag-equip sa atin para maging ready po tayo sa pag-answer. Kasi po, minsan, di ba pag nag-witness tayo, what if this person na wini-witnessan mo knows the Bible more than you? Tapos, twist ka niya, tapos, ang dami niyang sinasabi. What if I cannot defend God? Diba? Yun yung dapat natin lagi nating iisipin. And, syempre, sa mga pagkakataon, talagang makaka-encounter tayo ng mga taong babaluktutin ka or kung saan ka dinadalang teksto, basta ganon. So, aside from that, we have to be clear na sa ating mga buhay, ano ba yung reason natin ng ating hope? Diba? Sabi ni Peter dito, if they asked you a reason of that hope, of the hope that is in you, with meekness and fear. And sinasabi din dito ni Peter na maging be respectful din. And sa ibang tao na, diba, yung iba gustong-gusto ang pag-aaral ng salita ng Panginoon at ang pag-share ng gospel sa kanila ay gustong-gusto lang nagiging debate para makita nila kung sinong mas magaling mag-explain, mas magaling sa Bible, mas maraming alam, di po ba? Pero ang sinasabi po dito, pinapakita dito na be respectful din sa pakiramdam at sa damdamin ng kausap po natin. But kailangan po natin i-explain po ng maayos sa kanila na kung ano po yung dahilan po ng ating mga pag-asa, ang dahilan ng ating pananampalataya. And we must not be ashamed na ito yung pinanampalatayanan ko, ito yung Diyos na sinasampalatayanan ko, and explain to them and be respectful sa pag-explain na makita sa kanila na ito pala yung tao na may nakikitang kang pagbabago. And kung ano man po yung ating ginagawa para sa Panginoon, kailangan din natin na maging ready anytime sa ating mga pagharap sa ibang tao. So,
Ang pinag-aaralan po natin ngayong buwan na ito po ay about Great Commission, na di po ba? It's a mandate po sa ating mga Kristiyano ang maging witness kahit sa pinakamalapit, sa malayo. We have all the means para po i-share po natin ang gospel. We have social media platforms na napakadami po na pwede po nating gamitin. And hindi po limited yung ating mga resources. And we are part of the Universal Church. And hindi po tayo kailangan na sa atin pong pagpa-plant ng seed ng good news sa bawat isa. Hindi naman po guarantee na every person na nasisharean po natin, wala pong guarantee yun na tatanggap sila or magtitiwala sila sa Panginoong Hesukristo. Pero ang sinasabi ko po lagi ay keep planting. Plant the seed of good news. And ang bahala pong magkakausap po sa kanila ay ang banal na espiritu. But what I'm trying to say is that be a channel ng ng pag-share ng good news. Be an instrument for them to know that there's a hope. Be confident when sharing the gospel. We must not be ashamed, and ipakita pa rin natin na when we share the gospel, we also respect those people na kausap natin. Yun po yung importanteng bagay doon. And having a good conscience is yun po ang isa sa essential na para masabi po natin ng maayos kung ano po ang ating gustong iparating sila. And of course po, syempre po pag na personal mong naranasan ang kabutihan at yung personal mong naranasan yung relasyon na yan, yung nakuha mo rin sa iba, di ba? May nag-share din sa iyo at personal mo rin naranasan. It's easier for us to share also to others kung ano yung naranasan natin kasi pinagdaanan natin. So again mga kapatid, let's not be ashamed, move forward. The Lord will come soon. And magdala pa po tayo ng mas marami pang soul para sa Panginoon. Dahil alam po natin na we don't have enough time for that. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Ayan po. Sana po naging blessing po sa inyong lahat ang ating FBK. Pagpalay po kayo ng Panginoon. Maraming salamat pong muli. Ito po ang inyong Teacher Joy Belina para po nagsasabing magpakalakas po tayo sa Panginoon. Manatili po tayo sa Panginoon. Salamat po.